Amen. What a song. Amen. Patunayan mong ikaw ay ligtas. There's a great truth to that song tonight. Thank you. Actually, nakakataong makita ang ito 7 years pa lang po ang CBBM Las Piñas, but yet, you see the passing of time, makakita ka ng mga batang dito na po lumalaki sa simbahan. Amen. Amen. Actually, ilan ako na nakarating ka dito? Isa na? Nag-quit na. Ilang taon ka nung nakarating ka dito sa Las Piñas, Sunday school natin? Alam ko, mas malaki ka na kay Lobby ngayon, pero tumabi ka kasi. Ilan? 8 years old. Amen. Mga magulang, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Amen. And I believe there's a great future ahead of our young people. Lobby, ilang taon ka nung pong okay mo offend sa akin, hindi. Ako lang may karapatan ma-offend sa sarili ko. Genesis chapter number, oh my goodness, Genesis 39, let's all stand up please. Ang asawa ko nga, offended na sa akin, wala naman siyang choice. Kinumit niya na ako sa Panginoon. Genesis chapter number 39, we continue the life of Joseph, and if you were teaching this morning, if you were not here this morning, try to go back sa ating preaching po ngayong umaga. As I promised, ay tutuloy po natin ito ngayong hapon. Strong faith in a struggling family. Strong faith in a struggling family. Genesis chapter number 39. Basahin po natin verse number 2. Genesis 39 verse number 1 hanggang verse number 5. The Bible says, in Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. Verse number 2, please. And the Lord was with Joseph, and he was prosperous man, and he was in the house of his master. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And Joseph found grace in his sight, and he served him. Verse number 5, and came to pass from the time that he had made him overseer in his house and over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. The blessing of the Lord is upon all that he had in the house and in the field. This morning we are on chapter number 37. And we jump to chapter number 39, and there's a purpose for that. Nalangin po tayo dakilang Diyos. Pagpapalain niyo po as we study your word tonight, as we continue to study the life of Joseph. Maunawaan po namin that our family may be struggling, our family may be dysfunctional, and so many things na naisirain ng Diablo. And the need of the hour is strong faith. Meron po mga individual sa loob ng tahanan na kailangan ng matatag na pananampalataya habang niyayanig ng Diablo ang aming pamilya. Salamat po, naglatag kayo ng prinsipyo sa salita ng Diyos na gagamitin po namin sa ganitong panahon. In our family may be struggling right now, but there will come a time, it will come. Tulungan niyo po, meron po kami matatag na pananampalataya po, Panginoon. Help your servant tonight. I just want to be a blessing and be a help to the families. Sa pangalan ni Jesus, amen, amen, amen. Thank you. Be seated, please. As I've told you, and as I summarize po, I don't have to go back to from the beginning, mula po sa pinag-aralan natin kaninang umaga, but Joseph has been a great example ng isang matatag na pananampalataya habang niyayanig ang kanyang pamilya. Let me summarize that. If you will study chapter number 29 to chapter number 35, if not, chapter 29 to chapter number 35, I don't have time, basahin po natin yon. But to summarize it all up, while Joseph is 10 years old, hindi kong 10. 10, ang hirap. Beriin nyo, Joseph was 10 years old. Ito po ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Ang kanyang tatay na si Jacob ay mayroong 2 asawa. He is fathering 12 children from 4 different women. Kay Leah, kay Rachel, yung maidservant ni Leah, yung maidservant ni Rachel, and all 4 of those women, 2 po doon magkapatid, they are living in the same household. Isang buong tahanan po sila.
ang tatay ni Joseph at ang kanyang father-in-law na si Laban ay naghiwalay. Ang kanyang kapatid na babae, they have 12 men in that family, 12 magkakapatid, plus 1 woman. At yung kanyang kapatid na babae ay ginawa ng hindi maganda. Think about that. At dahil sa galit ng kanyang mga kapatid, ay pinatay nila yung gumawa ng hindi magandang bagay sa kanilang kapatid. And they also committed immorality, at pagnanakaw and everything. Yung kanyang nanay na si Rachel ay namatay. Yung kanyang grandfather na si Isaac ay namatay. And all throughout, you see the life of Joseph, na ito man ay ibang anggulo man, pero it reveals a great picture that Joseph is in a dysfunctional home. Joseph is in a struggling family, just like many of us are facing. Amen? Sabi ko po kanina umaga, and I tell it again tonight, mga kapatid, kung meron mang naisirain ang dyablo ay ang bawat mananampalataya, it will start in the home. Kasi kahit naman magka-problema ka sa trabaho mo, pag maayos ang tahanan mo, may pag-asa rin. Amen? Kung magkakaroon mo ng problema sa pag-aaral, meron kang tinatakbuhang tahanan eh. Pero minsan at maraming beses, pagka tahanan na ang niyayanig at tahanan na ang inaalog ng dyablo, doon nasisira yung ating pananampalataya sa Panginoon. Doon tayo lumalayo sa Panginoon. Doon tayo nawawala ng pag-asa. That's why the book of Genesis right here in the life of Joseph reminds us na isang taong kapatid nagbigay ng napakagandang halimbawa na though we will be facing struggles in our family, though yung people may mga sitwasyon ng magulang mo ay hindi ligtas at wala silang pananampalataya sa Panginoon, and everything seems to be falling apart, at para bang may mga taong gusto mo magkasundo na hindi magkasundo, at parang may mga anak ang gusto mo lumaki ng tama, and just everything is falling apart. Kailangan natin ng pananampalataya na mayroong matatag na pananampalataya at paniniwala na mayroong buhay na Diyos. Amen? Because community may fall apart. Pero pag alam mo, yung pamilya mo may pananampalataya sa Diyos, alam mo, makakabangon din. Amen? Pero pag nayanig na, and everybody is sensitive to this, pag nayanig na yung pamilya, talagang ibang usapan yun. Nakakalungkot, pag wala tayong pananampalataya, niyayanig ang pamilya, lumalayo tayo sa simbahan, lumalayo tayo sa salita ng Diyos, nagtatampo ka sa Diyos. Hello? So Joseph is a great example of reminding us there must be a strong faith even on a struggling family. Number one, I said this morning, realize every action will have its consequences. Manampalataya ka sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kapag meron kang itinanim, meron kang aanihin. And that goes on the negative side, but thank the Lord, it also goes on the positive side. Pag nagtanim ka ng tama, pag gumawa ka ng tama, aanihin mo yan, mga kapatid. Kahit na minsan, it may take a long term at parang walang nangyayari, pero sabi ng Bible, be not deceived. God is not mocked. Kapag meron kang tinanim, meron kang aanihin. Huwag kang magpapaypay. Let us not be weary in well-doing in your family. Para bang hindi nila nakikita, para bang hindi nila napapansin. At sabi ng iba, buti ko sa kaibigan ko, napapansin yung ginagawa kong tama. Don't be deceived. Be not deceived. God is not mocked. Every action that you do, especially na tamang ginagawa mo, sumusunod ka sa magulang mo para bang hindi nila napapansin, ginagawa mo yung tama bilang asawang lalaki, bilang asawang babae, para bang hindi napupuna, gawin mo pa rin yan dahil ang paggawa mo ng tama ay laging mayroong consequence. Amen. Every action will have its consequences. Number two, I gave you number two, you stay faithful to God regardless of the situation. Whatever the situation is, anumang bagay na hindi mo maunawa ang sitwasyon ng iyong buhay, kapit ka sa Panginoon, maging tapat ka sa Panginoon, huwag ka lalayo sa salita ng Diyos, huwag ka lalayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos, para bang ikaw na lang ang naninindigan sa tama, para bang ikaw na lamang ang umuunawa sa Diyos, at ikaw na lamang ang nananampalataya sa Diyos. Whatever the case is, ang kanyang mga kapatid ay pambira, lahat sila ay lumayo na, lahat sila ay gumawa na ng mali. But here is Joseph, he decided
people, parang dapat sila yung gumagawa ng tama, sila yung mga magulang. Well, kung hindi nila gagawin yung tama, you stay faithful to God. Dapat yung asawa mo kasi, hindi tayo magduruan. Alam nyo ba ang sisihan at duruan? It's been an old-time game of Satan. Hindi ba? Bakit mo kinakain yung pinagbabawal na bunga? Yung asawa mo, Panginoon, kasi nabinigay mo. Adan ba? Kasi yung ahas, turuan ang duruan. You stay faithful to God. Kahit na sila'y gumawa ng mali, pag ikaw ay tapat sa Diyos. Amen? Kaya kailangan natin ng matatag na pananampalataya. Number 3, we jump to number 3, you develop strong spiritual decisions. Amen? Parang meron ng weeping and national kids sa banda ng Lord. Okay lang po, yung mga bata naman yun. Pag mga tatay na naiyak, hindi ka ba? Alright, I hope that doesn't distract me, alright? Develop strong spiritual decisions. Now, here's the catch. Ang matatag na desisyong spiritual ay manggagaling sa matatag at mga spiritual na mga leader ng tahanan. You can never make strong spiritual decision if you are not a strong spiritual person. Did you hear me? Ano niyo po mga kapatid? Kailangan matutunan natin gumawa ng mga, alam mo, Brother Alton said this afternoon, di ba? I-commit mo sa Panginoon at panindigan mo yung commitment na yan. You understand? Kaya, alam niyo po, if you look at the life of Jacob, ang naging problema po sa kanya ay hindi siya naging matatag sa kanya mga spiritual na desisyon sa buhay. Wala ng spiritual na paninindigan. Kaya nga hindi po kagulat-gulat na ang pamilya niya ay, look, if you are so rooted sa salita ng Diyos, gagawa tayo ng mga tamang spiritual na desisyon kahit na minsan ay mahirap. Naalala niyo po si Joseph? I think it's on chapter number, let's see here. Chapter number, right here also, chapter number 39. Nung si Joseph ay nagtrabaho na sa bahay ni Potiphar, you remember that story? At habang siya naglilinis ng bahay, dumating yung asawa ni Potiphar, and he was being tempted. Grab your Bibles, okay? Magpukula tayo ng Bible. Hindi po ako nagkikwentong barbero po dito. Look at verse number... Look at verse number 10. Verse number 6. And he left all that he had in Joseph's hand. Pinagkatiwala ni Potiphar ang kanyang tahanan kay Joseph. And he knew not aught he had save the bread which he did eat. And Joseph was a what? Goodly person, well-favored. Look at verse number 7. Came to pass after these things that his master's wife cast her eyes. Masaklat naman yung cast his eyes upon Joseph. Okay? Cast her eyes upon Joseph. Okay? And she said, lie with me. Here was Potiphar's wife. Nagwapuhan siya kay Joseph. Tinukso niya si Joseph. Look at verse number 8. But he was a word. Refused and said unto his master's wife, behold, my master wotteth not what is with me in the house, and he hath committed all that he hath to mine hand. There is none greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me, but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against whom? Against Potiphar? No! Against God. Here was a man. Here was a young man. Malayo na siya sa kanyang tahanan, mga kapatid. Wala nang magulang na nakatingin sa kanya. Wala hong CCTV noong panahon yun. Wala hong maakaalam. And it was the wife of the very master na kanyang pinaglilingkuran ang nag-tempt sa kanya. But Joseph, on his very own,
gumawa siya ng isang matapang na spiritual na desisyon. Hindi ko gagawin ang bagay na ito dahil kasalanan ito sa Diyos. Naiintindihan po ba natin mga kapatid how important it is for us to make strong, hindi po tayo magiging matagumpay over the devil pag hindi tayo nag-build ng ating conviction at tayo gagawa ng desisyon ayon dun sa ating pinaniniwalaan. Amen? Hindi lalago ang mananampalataya kapag ka tayo madaling madala ng agos ng sanlibutan. Much more, Pilipino tayo, agos ng kamag-anak. Hello? You want strong faith on this struggling family? Pag ang pamilya ay dumadaan na sa maraming ulos pagsubok at walang kinakapitang salita ng Diyos, nadadala na lang ng agos, tama? Amen. Nadadala na lang tayo ng, sige na, pagbigyan mo na. Sige na, hayaan mo na mag-asawa. Sige na, hayaan mo na magpaligaw. Sige na, hayaan mo na magbisyo kung ikasasaya naman niya. Bakit? May problema? At papadala na lang tayo sa agos ng sanlibutan ito? Or would we be that person na gagawa tayo ng this is my decision? Dito malilimutan. Amen. Hayaan mo na, Pasko naman, huwag na tayo magsimba. Hayaan mo na, minsan lang naman dumating yung pinsan. Hayaan mo na, huwag mo na magsimba. Huwag mo na gisingin, kawawa naman, pagod naman. Hayaan mo na mag-miniskirt. Maranasan niya naman yung bagay ng sanlibutan. Hayaan mo na mag-boyfriend. Let us make strong spiritual decisions. Ilagay natin kung tama, desisyon natin ang tama. Yes, sir. Either Amen. ay isa, dalawa, marami o wala. Yun ang tama. Desisyon na natin ang tama. Amen. Ano saan tayo nadadala? Sabi ni Tita, siya kasi nagpapadala. Kaya dapat pagbigyan na natin. Pero ang Diyos gumamit ng instrumentong tito, tita, angkol, antoy, ano man yung tawag mo? Nino, ninang. Ang Diyos gumamit ng instrumento, ngayon magkukompromiso na tayo. Ang kapatid, mahal ko po kayo sa Panginoon. And we can never build a strong family kapag ka dumarating na yung Panginoon mo pinagbigyan, baka hindi tayo padala. Baka wala na tayong meatloaf next month. Prove me. Yes, sir. Amen. Let's build strong spiritual convictions in our lives. Amen. Young people, I know the challenge. Hindi na unawa ni nanay, hindi na unawa ni tatay. Ano ang conviction na mayroong pagmamahal sa inyong mga magulang? Amen. Yaman mo na magpaligaw para maranasan. I've heard that, not here, but I've heard say, yaman mo maranasan niya yung sanlibutan para naman matikman niyang miserable ang buhay. Yan mo natikman niya yung sundroks para malaman niya ng mapait yun. Ang pilisupihan ng tao talaga eh. Amen. Look, kaya na po we need strong spiritual leaders in the home na matatag and you are planted on the Word of God para pag gumawa tayo ng desisyon, hindi natin bibilang, alright, sino batuhan tayo? Sino ang sisimba ngayong linggo? Mas maraming hindi sisimba, hindi na tayo sisimba. Yan sa atin ito. Magagalit si tatay, ano yung tama? Kapatid, ang Diyos ang natatag ng tahanan. That's right. Amen. Establish the home, siya dapat gagawa ng tamang spiritual na desisyon. Amen. Amen. Hello, amen. Amen. You make strong spiritual decision and don't change the decision. Nagalit tayo sa mga politiko kasi nalalagayan. Pag nalagayan ka naman sa bahay, nagbabago din naman desisyon mo. Mga kapatid, if every family, hindi dahil may bagyo sa buhay, hindi dahil may problema sa buhay, yung tama ay mali na at yung mali ay tama na.
Naman niyo po mga kapatid. Amen. Kahit mag-isang alang gagawa ng desisyon sa tama, stand up for what is right and Yup. stand strong on that decision. Amen. Dahil yan ay ginagawa mo, hindi para pasayahin ang pamilya, kundi para malugod ang Diyos. Yes, sir. Amen. Gagawa tayo ng, it's your home, I have no business in your home. Gawa tayo ng mga rules and regulations sa bahay na alam mo tama sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Ang young people, pag ang mga magulang niyo may desisyon na, oy, may mga mag-anak na babae, hindi kayo magdadala ng lalaki dito sa bahay. Wapo naman. Pagkagyan mo na. Magbabago. Ay, mukhang mayaman. Tigyan mo na. Let's make strong spiritual decision. Amen. Hindi po tayo magtatagumpay over the devil kapag ka nakikita ng diablo na wala kang paninindigan That's right. Amen. Po yan. Ngayon Amen. tama, bukas mali, sa susunod mali, susunod tama. Ano ba talaga, kuya? And we are raising kids na sabi nila lagi dapat nasa church. Nagaya si uncle ng outing, pwede naman wala sa church. Nagaya si tita galing sa Saudi, pwede naman wala. Ano ba talaga ang tama? Woohoo! Unawaan niyo po ba gano'n tayo niyayanig ng diablo? Nung sabi niya, may sipon siya, hindi siya sisimba. Ay, nagyaya ng outing, pabira, tinatrangkaso na, nagdatagat. Preach! Nag-aapoy ng lagnat, nakapag-mall. Nung sinisipon, yung kakasimba, may sipon ako. Anak, naunawa naman ako ng Panginoon, may sipon ako. Yung mga kasimba. Pabira, kumakalat na yung uhog at sipon, nakapag-mall pa. When we do not build, ko po kayo sa Panginoon. When we do not build strong spiritual decisions, our family will crumble. Our family will fall apart. Ang people, gawa ka ng decision mo bilang kabataan na hindi natitinag ng tropa. Na hindi natitinag ng group chat. Kasi mga group chat pa naman may poll, no? May botohan. Ha? Lagi ka na lang, magagawa ka sa group chat, sisimaba mo o hindi? Oh. Papayagan mo ba talaga yan, anak mo babae magpantalon o hindi? Pwede ba talaga ang alak sa bahay o hindi? Pwede ba talaga ang sayaw sa bahay o hindi? Lagyan natin ang desisyon at panindigan natin ang desisyon na yun. Amen. And once and for all, isettle natin yan sa bahay natin. Isettle natin yan sa Panginoon. Amen. Pwede ba bang mura sa bahay na to o hindi? Oh. Amen. Hindi pwede magmura. Nung minagmura ay pambira. Hindi ko, nagmumura ka din naman. Di pambira. We're confusing our homes. And the devil is just saying, lang, magkakuluway lang. No, but then, we will have strong families in our homes this year. If every individual Christians will make strong spiritual decisions in life. Amen. I think the best decision I've made, mga kapatid, is when I decided, sabi ko sa akin may bahay when we got married, isa na lang tayo ng social media account. Walang gulo. My phone is open to her and her phone is open to me maliban sa GCash. Ang hirap pala pag linggo-linggo nagpapalit ng password ng GCash. But kidding aside, why? Because we make strong spiritual decisions. Gawa tayo ng matatag na desisyon sa tahanan. Amen. And I know sometimes may mga kasama sa bahay na hindi nakunawa ng salita ng Diyos, and there should be kindness and there should be understanding all this. But bilang mananampalataya, you make strong spiritual decisions in your home. Para pagdating ni Joseph sa isang lugar na mag-isa na lang siya, nobody will know. Kaya mong gumawa ng matatag na desisyon. Amen. Hindi mali kasi nakikita. Hindi yan mali kasi baka mahuli. Yan ay mali kasi mali sa harapan ng Diyos. At
dahil naka-CCTV ka. Yan ay tama dahil yan ay tama sa harapan ng Diyos. At yun yung gawin nating desisyon sa ating buhay. Amen. Amen. Let's make that clear in our homes. Let's make that clear in our marriages. Let's make that clear with our authorities. Let's build strong spiritual decisions. Ang linggo para sa Panginoon. Period. Yes, sir. Amen. That's it. Amen. Amen. Sa bahay nito, hindi pwede ang bisyo. Period. Amen. Sa tahanan ito, hindi pwede ang nagmumura. Period. Sa tahanan ito, hindi pwede ang sayaw-sayaw. That's period. Amen. Amen. Kapatid, hindi pwede kasi, sige na, pagbigyan mo. Ikaw naman ang kumikita sa bahay, pagbigyan eh. Don't let money make the rules. Let the Word of God make the rules. Amen. Amen. Alam niyo, pag salapina ang nagpatakbo ng tahanan natin at hindi na prinsipyo, bumabalik tayo sa sinasabi ng Biblia, the love of money is the root of all evil. Yeah. That's right. Amen. Let's build strong spiritual decisions. Number 4. I hope sisimba pa rin kayo sa Sunday. Amen. I want to help your homes. I want to help every family. Amen. Number 4, let's be confident of the power of God. Let's be confident na merong Diyos at totoo ang kanyang kapangyarihan. Now, understand the life of Joseph. It is his own brethren na nagbenta sa kanya sa mga merchantmen. Remember that? Di mo ba? Sabi ng tatay niya, dala mo lang pagkain ng mga kapatid. And of course, sabi nila, dyan si Joseph the dreamer. Sabi ng magkakapatid, nagkasundo sila. Pambira itong taong to, masyadong pinapabura ng tatay natin. Itapon natin sa balon. Tinapon nila sa balon, balak nilang patayin. Sabi ng isang kapatid nilang milahing incheck, wag, ibenta natin. Milahing incheck eh. Benta natin. Tinanong yung isang incheck, sir, pag ikaw namatay, saan mo gusto pumunta? Sa langit o sa impyerno? Sabi ng incheck, pag ako namatay, gusto ko gitna langit, gitna impyerno. Para punta langit, bila akin, punta impyerno, bila akin. Nung namatay na yun, nung nasa deathbed na, yan ang gusto niyo, mga joke yun. Nung nasa deathbed na si Lolo, sabi ni Lolo, nasaan yung mga anak ko? Ay, si Pedro po nandito. Si Juan, nandito rin po ako. Si Jose, nandito rin po. Yung mga apo ko nandito. Opo. Kinuha mga pangalan. 11 mga apo. Nandito na kayo lahat. Opo. Sabi ni Lolo, namamatay na, naghihingalo. Sino tao sa tindahan? Yung kapatid ni John. Kaya wala sa simbahan, nasa tindahan. At ang kapatid ni Joseph, sabi, patayin na natin si Joseph dun sa balon na walang tubig. Sabi sa kapatid, wag, ibenta na lang natin. May dumaan ang mga merchant na binenta po nila. Napapunta siya kay Potiphar. Alright? Pagdating doon, nakulong po siya dahil nga nung binaligtad ng asawa ni Potiphar yung kwento na siya ay gusto gawa ng masama, nakulong siya sa kasalanan, hindi niya ginawa. Make that long story short, you understand? Here is Joseph now nakulong for many years and because nag-interpret po siya ng panaginip ng dream, ng panaginip ng butler and baker, naging second in command in Egypt. You remember that story? At siya po yung nanguna dun sa panahon ng tagutom sa Egypt. We don't have all time. And 7 years na tagani, 7 years na tagutom, siya yung nag-lead. Nag-ipon sila sa panahon ng tagutom para sa tagani, para sa panahon ng... Hindi yata ako, kakabalik-balikan na. At si Moses, at itong 7 taong tagani, ay meron silang enough para sa panahon ng tagutom na even yung mga kapatid ni Joseph ay pumupunta sa kanila para kumuha ng supply ng pagkain. Alright? Now imagine, here you are, binenta ka ng mga kapatid mo. At ngayon, nandito sila sa harapan mo para humingi ng tulong. What would you do? Isang bagay ang nagwawasak ng pamilya, hear me well, is samaan ng loob. Yeah. Amen.
magulang sa anak, anak sa magulang, asawa sa asawa, kapatid sa kapatid. And it's crazy killing families apart. Right. Amen. Husband and wife. You know what, like with Joseph, and we don't have enough time to read all those stories. Pero you study the book of Genesis, nung unang punta sa kanya, ng kanyang mga kapatid, hindi siya nakilala. And all he could do was tumago at umiyak dahil nakita niya yung kanyang mga kapatid. Now think about that. Make that long story short, you jump to Genesis chapter number 15. You would understand a Joseph here now, namatay na yung tatay nila si Jacob. Kasi pinangakuan sila ni Pharaoh na dalhin mo na lang lahat ng kapatid. He revealed himself to them and dinala lahat ng kapatid ni Joseph, pati si Jacob, and they gave them their own land doon po sa Egypt. But yet, during this time, chapter number 15, namatay na po yung tatay ni Joseph, si Jacob. And hear me well, ito na po ngayon ang nangyayari sa verse number 15. Genesis 50, chapter number 15. And when Joseph's brethren saw that their father was dead, they said, Joseph, ito mga kapatid niya, ito yung mga nagbenta po sa kanya. And they said, Joseph will peradventure what? What's the word? Hate us, and will certainly requite us all the evil which we did unto him. And they sent a messenger unto Joseph, saying, Thy father did command before he died, saying, So shall he say unto Joseph, Forgive, I pray thee now, the trespasses of thy brethren, their sins, for they did unto the evil, and now we pray thee, forgive the trespasses of the servants of God of thy father. And Joseph wept when they spake. Here's the story. Nung namatay na po yung tatay, si Jacob, ang takot ng mga kapatid, wala na si tatay. Kaganti na to si Joseph. Binenta ba naman siya? Ginawan siya pinakamat. Ngayon, kayo yung binenta nyo, bumabalik kayo para humingi ng tulong. Let me ask you something. Kung sabi ko nga, pambira ko nangyari sa akin do, bibigyan ko ng pagkain pero may lason siguro. May konting kukurubal lang dyan. Yung mga 3 araw na mag-LBM, at least nakaganti man lang ako. At yun yung takot ng kanyang mga kapatid. Namatay na si Jacob and they will, mag-iiganti na to si Joseph. Nagpadala sila ng messenger. Mautak to mga kapatid. Ang messenger na pinadala nila ay, hindi po galing sa Facebook, pero ang messenger na pinadala nila ay, sabi ni tatay, bilin ni tatay, patawarin mo na daw sila. Bakit sige? Ano ba yung pwede mangyari? Kapira, di ba? Nakaroon ng bata ka, pag ginawa ka ng mali ng kapatid mo, gusto mo maghiganti rin. And just imagine those fear, and all those, verse number 18. And his brethren also went and fell down before his face. And they said, Behold, we be thy servants. Joseph said unto them like this, Fear not, for am I in the place of God. But as for you, ye thought, what's the word? Evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Now therefore fear ye not, I will nourish you, your little ones. And he comforted them and spake kindly unto them. Why Joseph gave such a good, godly response sa ganitong sitwasyon? Na pwede na siyang maghiganti. Pwede niyo nang ibuhos yung kanyang sama ng loob. At pwede niyo nang pambira, ayun, ginawa niyo sa akin, at pwedeng pambira. But you know why he had a good response? Because he is confident na lahat na nangyari ito ay gawa ng kapangyarihan ng Panginoon. And if every family this afternoon would understand, may suliranin man, may samaan ng loob man, pero ikaw ay nagtitiwala na mayroong kapangyarihan ng Diyos at siya ang pwede gumawa ng isang dakilang bagay na hindi ikaw ang aaksyon, kundi ang Diyos. Nihayanin na yung pamilya mo, ang ideya mo pa, paano ko makakaganti? Marami po. Di ba yan ay ugali ng hindi mananampalataya? Sabi natin mananampalataya tayo Amen. Hindi perfecto ang tatay mo. May problema kayo. Pero ang mentalidad mo ba, gagantihan ko tong tatay ko. Maayos ba ang problema? Gagantihan ko tong asawang to. Nangyayari sa atin.
Hindi natin nasusolusyonan ang problema. Pero pag tayo ay kompidente sa kapangyarihan ng Diyos, we will act what is right. Amen. Ano yung isang asawang lalaki, pambira. Inabutan niya ng asawa ng kape yung asawa niya. Sabi ng lalaki, sorry na. Sige, pinapatawad na kita. Nung iinumin ng lalaki ng kape sa ng asawa, teka, huwag mo inumin yan, papalitan ko. Yung walang laso. Pag nabuhay pa tayo sa ugali ng gagantihan ng mali ang mali, papatulan ko, hahanap ng kakampi para, pero sa loob ng pamilya, may gerong ganyan. Para hindi mananampalataya. Isa lang nagpapatunay, hindi kaya ng Diyos solusyonan to, gagawa ko ng paraan. Hindi ako kaya tulungan ng Diyos sa problema ko. Ako gagawa ng paraan. If every family have a strong faith, you are confident. Kaya ng Diyos solusyonan to. I do not need to exert and revenge bitterness or whatever. Kundi papayagan kong umilis ang Diyos and you will decide to do that which is right. Amen? Amen? Husband and wife, let's have that attitude na, oh well, let me be transparent. I mean, we're far from perfect couple. Nag-aaway din po kami. May mga kape din po siyang binibigyan ng minsan, hindi ko na iinom. Kinakabahan ako eh. Naka-Starbucks pa naman, pero nakatakot inumin kasi ganyan siya sa akin. Kaya pag nag-sorry ako, pinapalitan niya naman. Sabi niya pag namin, akong ideya. Mga tatay, pag binigyan kayo ng gano'ng kape, itapon mo muna. Patikin mo doon sa aso. Kung nakita mo na bula yung bibig ng aso, pag mo na inumin. But kidding aside, let's be a family that believes in the power of God. Na hindi natin pupunuin ang samaan ng loob ng people kung bihira. May problema na sa tahanan, ang mentalidad mo, paano ako maaaganti? Hindi siya naging mabuting tayo. Hindi ka rin naging mabuting anak. Pero pasalamat ka, binubuhay ka pa rin na magulang mo. Dahil, lumaki ka, sabi ng tatay mo, ay kung alam ka magiging ganito to, ikaw yung pinainom ng kape. We have to face. Minsan kasi kung humato tayo na, kala natin tayo yung pinaka-perfecto sa pamilya. Kasi ang perfecto, ito ang Diyos. Let's be that family who believes in the power of God. Amen. Kaya inuusig ng ibang pamilya, kaya inuusig ng ibang tao, wag na kayo mag-exert pa ng effort na gumanti at siniraan kami, sisiraan ko din sila. Maglalabas ka ng mga pambihira, social media mo. Alam mo, mas nasisira yung patotoo mo bilang Kristiyano at yung tunay na pananampalataya mo sa buhay na Diyos. Amen. The devil is just, away lang kayo. Huwag na kayo maglingkod sa Diyos. Inaway ka, awayin mo din. Hawakan mo yung tenga. Sige nga, diba ganyan yan lang? Matapag na, hawakan yung tenga. Hawakan yung tenga. 3 araw na kayo nagpuputulan ng tenga. Habang ang diablo ay pumapalakpak dahil ang pamilya natin ay pawasak ng pawasak. Na imbis na nagiging liwanag ng Ebanghelyo, yung mga kapitbahay mo nanonood, nagbabible yan. Tingnan mo yung bahay nila, nasusunog na. You understand? We need a strong family even though we are struggling family. And it will happen if we believe in the power of God. Ibigay natin sa Diyos. Maging tapat tayo sa Panginoon. Let us all learn from Joseph na alam mong tapat ang Diyos at sa Kanya natin ibuhos ang mga suliranin natin sa buhay. Amen. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ibigatin ka, ipinapasan mo, kaya ang bigat-bigat sa iyo, gusto mong gantihan, gusto mong siraan, gusto mong awayin. Then what? Nung nakaganti ka,
Palagay mo, titigil siya. Babalikan ka. Nung binalikan ka, syempre hindi ka magpapalamang. Babalikan mo din ngayon. So it goes back and forth and back and forth. 2 taon, 7 taon, 10 taon, nagkakaanak ka na, nagbabalikan pa rin kayo, nagsisiraan pa rin kayo, yung mga anak nyo magpipinsa, nagbubuntalan na lahat sila. Ay, Kristiyano pala tayo. Yan ka na sa simbahan nyo, simbahan na damay. Simply because we fail to believe there is a God who is powerful enough. Ano yun? Akit mga kapatid ni Joseph. Yun yung, patay na si tatay, lagay tayo ni Joseph. Yan ang takot ng sanlibutan. Kaya patunayan natin sa mundo ito, Christian. Amen. Let us believe there's a God up there na pag ikaw ay inuna mo ang Diyos, hindi ka niya pababayaan. Yes, sir. Pagkukulangin. That's right. Meron kang pananampalataya na nagtutulak sa iyo, ang gagawin ko pa rin sa ganitong magulong sitwasyon ay gagawin ko pa rin yung tama. Amen. Amen. Believe in the power of God. Be confident enough that God is powerful to make things right. All you have to do is still do that which is right. Sa panahon niyayanig na ang pamilya mo, huwag ka na magdesisyong gumawa pa ng mali. Amen. Nagkaintindihan ba tayo mga kapatid? Nagkakagulo na nga, ang hanap mo pa. Paano pa kaya palalalain itong sitwasyon namin? Diba? Nag-aaway na ng tatay ko, lalo, paano pa kaya guguluhin ito? Sunugin ko yung bahay ng... Maniwala na lang tayo ng makapangyarihan ng Diyos. Tiwala tayo, sumunod tayo sa Panginoon. Lastly, number 5. How about helping you tonight? Amen. Go back to chapter number 37. Go back to chapter number 37. And one of the best things that I saw here, mga kapatid, to have a strong faith while in a struggling family. Oh, verse number 5. And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. Here I pray you this dream which I have dreamed. All right, verse number 9. And he dreamed yet another dream. Let me tell you something. During those times, wala pa pong salita ng Diyos. Okay, kaya yung mga ganyang panaginip po ay paraan para ang Diyos ay makipag-usap sa tao. That's how He reveals Himself. Sa panahon po natin ngayon, hindi na po nangyayari yan. Meron na tayong salita ng Diyos. Huwag ka matulog sa simbahan at managinip at kinausap ka ng Diyos. Okay? Nililinaw ko lang po mga kapatid. Natulog sa preaching, nag-forward, kinausap ako ng Diyos. Wow. That dream was given by God. Amen. And there were so many oppositions on that dream. Di po ba yung kanyang panaginip, the sheep, yung mga bundle ng pananim, ay nag-bow down sa kanya. The sun, moon, and stars ay nag-bow down po sa kanya. And all those dreams were given by God. And at the end of the story, Genesis chapter number 15, yan po yung nagkatotoo dahil ang kanyang mga kapatid, nung pinapaliwanag yung panaginip, magbabow down kami sa iyo, hindi sila naniniwala. Kaya magbabow down sa iyo. Pero Joseph followed the progress of that dream. At ang kanyang mga kapatid in Egypt na hingi ng pagkain sa kanya, nag-bow down sa kanya. Number 5 and last. Get your dreams from God. Get your vision and your dreams from God. You know why families are falling apart sa gitna ng maraming problema? Because we take God away from the home. Ang Diyos po ang nagtatag ng tahanan. And for that family to be successful, I'm not saying problem-free. I'm not saying walang gusot. Pero I'm saying in midst of problems, in midst of struggles, in midst of hardship, makikita mo pong nagtatagumpay ang pamilya. You know why? Because they make sure that their dreams, ang mga pangitain nila, ang mga goal nila ay hindi self-oriented goal, kung hindi ito'y may gabay at merong
pagpapala at meron, at ito po ay galing sa Diyos. Nakakalungkot ang maraming mananampalataya, maraming pamilya, ang dami nating pangarap sa buhay, and nothing wrong with that. But sadly, we start off those goals and those visions and those dreams na hindi man lang natin kinukonsulta ang Diyos. Amen. Hello? Gusto natin yumaman, gusto natin makapag-aral dito, at gusto natin ganito, at gusto mong magtrabaho sa buong bansa. Get your dreams from God. Get your visions from God. Amen. Nakuha niya sa ito ang gusto kong gawin. Panginoon, aprubahan mo, no? Amen. You go to God with an empty piece of paper. Panginoon, ano ang nais mo sa aming pamilya? Panginoon, anong nais mo sa aming buhay? Isulat mo ito at ito ang aming susundin. Amen. Nakalungkot kasi, nagtataka tayo bakit hindi maging maayos ang pamilya kasi lakad tayo ng lakad ng plano. Panginoon, pag-aprobahan mo naman. Tatanungin mo si Joseph, kung alam niya lang yung buong mangyayari sa kanyang buhay, di ba? Binenta ng mga kapatid, ang bihira, nakulong sa kasalanan, hindi niya ginawa. Ayaw niya nun, pero yun ay galing sa Diyos. Dahil siya naging masunurin sa Diyos, even though their family was struggling, he found himself in Egypt, second in command. Ang kanyang mga kapatid ay nagbabow down po sa kanya. Why? Kasi ang pangarap niya at ang vision niya ay hindi niya inimbento lamang. Ito'y hiningi niya, ito'y nanggaling sa Panginoon. Amen. Gusto natin ang tagumpay material, nothing wrong with all those, pero siguraduhin mo ang vision na yan, ang mga plano mo sa buhay, ang mga pagnanais mo sa buhay ay galing sa Diyos. Kasi minsan naglalakad tayo ng maraming plano sa buhay, na Panginoon, huwag ka sasagaka dito, masasaktan ka. You understand? Gusto ko yumaman, ang bira, kahit hindi makapag-church, kahit makapag-asawa yung anak na kasi, kahit na pumasok na ang kasalanan sa aming pamilya, basta't masunod ko yung plano ko sa buhay, yung gusto ko sa buhay. Why? Because we are getting our own dreams and visions na, Panginoon, sorry ka na lang. Kailangan ko lang ng basbas mo. Ano tingin natin sa Diyos, pare? Nababasbasan lang yung iyong gusto sa buhay. O kailangan tayong lalapit sa Diyos na blanco ang Panginoon. Ano gusto mo sa buhay ko? Yeah. Amen. At ito ang susundin. Kayo mga kung kumukuha ng course, nakakita mo muna si Panginoon. Ilan na ang course ang gusto mo kunin? Panginoon, anong trabaho ang gusto mo kunin? Minsan, ideya natin, ayun, malaki kita ng pera doon. Ayun, pinasok ko ito, pagpalain mo nga. Huwag kang kumuha ng sarili mong plano. Ang Diyos naglalang sa atin, ang Diyos nagtatag ng pamilya natin. Ay, tested na ito di ano, pamilya, in-offend ako, sigurado ito. At gaano kasigurado yan pag walang approval yan ng Diyos. Ito ito. Ano po, we have a handful of working men and ladies here. Your decision to get married must be a vision coming from God. Hello? Amen. Pasok ka sa relasyon ng pinasok mo ng ikaw lang, gusto mo, basbasan ka ng Diyos. Gusto mo, ano niyo po yun? Para ba ang tingin natin sa Diyos ay genie? At lumilin. Panginoon, swertihin kami, yumaman kami. No, you give God an empty piece of paper, Lord. What's your dream for me? What's your goal for me? Amen. Kasi pag Diyos naglatag dyan, hindi ko sinasabing smooth sailing because the life of Joseph was never smooth sailing. 10 years old pa lang, broken family na. Mga sariling kapatid, binenta siya. Itinapon sa balon, nakulong sa kasalanan, hindi niya ginawa. At kung sa pag-iisip ng tao walang paniniwala sa Diyos, asan yung Diyos ng tao ito? Pero sa loob ng bilangguan, you understand, the Lord was with Joseph. Why? Dahil yung vision na yun, yung tinatahak niyang landas sa buhay, ay galing sa Diyos. At nakita ang presensya ng Diyos. Amen. People will basta lumatag ng, dito kasi sila lahat nag-aaral, ito kasi lahat ng gusto nila, ang mga kaibigan ko. Kasi ba magpapatakbo ng buhay natin? Barkada natin o ang Diyos? Ito kasi yung trending, ito kasi yung usong damit. Get your dreams from God. Get your visions from God. Amen?
Payagan mo na, Panginoon, mga magulang, panalangin natin, Panginoon, ba yung nais mo sa aking anak? It's not just about kumita tayo ng pera. It is about following the will of God. At kung ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi kanya pababayaan. That's right. Amen. Amen. Kung tayo kumapit sa sistema ng mundong ito, so hindi mo naunawaan, we're a struggling family. Talk to Joseph. He was struggling. 10 years old, kaagulong pamilya. 10 taong gulang, a dysfunctional family. But he was able to say, Genesis chapter number 50, he was able to say that truth. Di mo ba? Sabi ng Bible, God meant it unto good. Why? He has a strong faith, even though on a struggling family. Amen. Amen? Pag buwan ng Disyembre, parang nawawala ng problema ng pamilya, nagsasama-sama, nagtitipon-tipon, nagsaya-saya. Pag January na, lumalabas na uli yung mga bangayan, alitan, hindi mo pinayaran yung spaghetti pinaluto mo ng Pasko, mga, ayan na, lumalabas na uli, and you find out, hindi pa rin talaga perfecto ang pamilya natin. You have to be, let's be realistic here. It happens. But it is possible to have a strong faith even on a struggling family. Amen. Wala pong perfectong pamilya dito. We go through a lot. Sometimes I ask counsel. Sometimes I see your response to the preaching. Kailangan natin ng salita. Amen. Let us get our dreams from God. Amen. Amen. Let us be confident na mayroong Diyos na siyang kikilos sa ating buhay. Let us be developing strong spiritual decisions. Let us stay faithful regardless of any situation, and let us learn to understand that there is consequences in every action. Mayanig ang pamilya, nasa isang maalon ang bahay niyo sa maraming suliranin, huwag na tatalon sa dagat. Umapit ka sa Panginoon. Tiwala tayo sa Panginoon. Amen. Maging mature tayong Kristiyano, gawa natin ang tamang desisyon sa panahon na maraming unos sa ating buhay, sa ating pamilya. Makikita mo, maninindigan ang taong merong pananampalataya sa Diyos. Tayo po tayo lahat. Dakilang Diyos, sometimes it hurts, but I know, God, it will help kung magkakaroon kami ng pagpatuloy ng puso. Sa Galater family, if there are, I don't know, meron akong mga disagreements within the family, tulungan niyo po ng salita ng Diyos na napakinggan namin ng gabi naman. Mag-settle po nito sa bawat pamilya. Probably a father-children disagreement, a husband and wife quarrel has been for some time. I don't know, Lord, kayo po ang mangusap. Manaig po ang pananampalataya na meron po kami sa inyo pagsunod sa inyong salita. Magkaroon po kami ng matatag na desisyon bilang mga mananampalataya. At payagan po namin na ang bawat goals po namin sa buhay ay nagmumula po sa inyo at sa inyo lamang dahil kayo po ang may tatag na aming Kristiyanong pamilya. Lord, give wisdom to every leaders of the home. Give wisdom to every parents and mga tatay po, Panginoon. Bigyan niyo po ng strong spiritual conviction to do that which is right. Pagpapakumbaba ng pasakop sa inyo salita. Ang mga nanay, bigyan niyo po ng submissive heart, and mga anak, bigyan niyo po ng obedient heart po. Magkaisa po kami. Hindi lamang po kami pamilya by blood, but we are family because of our spiritual birth. At magkaroon kami ng pagkakaisa sa salita niyo, O Diyos. Para aming pamilya magkaroon ng matatag na pananampalataya sa gitna ng unos sa aming pamilya, O Diyos. Please, Lord, and beg you, help us. In Jesus' name we pray. Amen. Invitation song is being played. Let's settle things with God. Husband and wife, when you come to the altar tonight, you come. Marahil meron kayong hindi pagkakasundo na inyong asawa for a long time, start to settle it. Marahil meron kayong alitan ng inyong mga magulang for a long time, start to settle it. Let's build strong families for the Lord.
Amen. Can you be seated, please? I hope you learned something from the Word of God today. Amen. Ako'y naniniwala, tama po yung narinig natin pa, totoo kanina. May pakinabang kung tayo nasa bahay-sambahan. Right. Amen? Amen. So the humble heart apply those Word of God sa ating buhay because God is good in our lives. Amen? Let's have a great week. Huwag niyo po kalimutan ang ating soul winning tomorrow. Amen. Don't forget Lord's Supper po sa San Pedro. Air captains, I need to know kung ilan po ang sasama for the availability po ng mga sasakyan po natin. And if we need to rent vehicles, I need to know that early. So please let me know kung ilan po ang sasama. And of course, yung prayer meeting po natin this coming Thursday. And then this coming Sunday, don't forget, last Sunday of January already. Amen? And make sure we are in the house of the Lord. Talangin po natin, tayo po ay makapag-imbita ng bisita, mga kaibigan, sa bahay-sambahan ng Panginoon for this last Sunday of the month. Kaninang umaga, biniyaan po tayo ng Panginoon ng 256 in attendance. Amen? Amen. And we have ilan nga ba yun? We have a total of 23 first-time visitors. Praise the Lord. Be faithful to the Lord. Amen? If you know anybody that is not in church today, message you po sila, encourage you po sila, and let's motivate them na they missed something from the Word of God. Ang kailangan po natin. Amen? Alright, let's all stand up please. Are you happy tonight? Amen? Amen, amen, amen. And before we close, bago tayo magbukas sa panalangin, shake hands. Bago na tayo closing prayer, shake hands with at least 20 people. Sige, 20. Hindi tayo mag-closing prayer pag walang pending na kayo.